Hello mga ka-Kep and welcome dito sa Kep o ang Kinemi Etches Podcast. Pero this one, it's Kep the Solo Session Sesh. So ito yung solo session natin. Alam mo na yon. So dito sa solo session natin mga ka-Kep is magbabasa pa rin tayo ng Reddit pero hindi na siya stories. This is more of like questions na pwede nating pag-usapan and pwede kong sagutin. So, yun ang eksena ng Kep, the solo sesh. Yun ang ano natin, yun ang premise natin for today's video. Or kung nakikinig kayo sa Spotify, hello sa inyo. Happy listening. Ayan. So, right now, ito ang unang tanong. Okay, bakit ang ganda ng skin at postura ng mayayaman? Sabi niya dito, pansin ko lang na iba talaga ang glow ng mayayaman. Ano pa man ang skin tone niyan, sa kakita mo sa way ng lakad o upo nila na may class talaga sila. Kahit wala masyadong abubot ang klase tignan, ano ba ang habits nila to show this elegance? Actually, to be honest with you, hindi naman natin sure Pero the thing is, kung mga nepo baby yan, wag nang tanungin yung habits. Ha? Alam na natin, ano na, flood control. Diba? Pero the thing is, for me, I think kasi yung stress level ng mga mayayaman at stress level ng mahihirap is hindi ganun pantay. Like, syempre, yung mga mayayaman, most of them, meron silang first world country problem. Like, hindi nag-work yung Spotify, hindi nag-work yung Apple Music, the internet is down. Like, yun yung mga, for me, yun yung mga first world country na problem. Hindi siya katulad ng yung mga yung mga kailangang intindihin kung anong iahain sa lamesa the next day, anong paano makakapag-provide or paano makakapagbayad ng tuition fee yung anak nila, college man or high school, 'di ba? Ganun kasi, like the weight of the problem is different. Parang ang si Tita Mel kahapon or kagabi may sinabi siya na pare-parehas lang naman tayo ng problemang kinakaharap ngayon. But the thing is, iba lang yung impact. Kasi magkaiba yung estado ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Hindi siya like yung iba ang problema is yun, walang internet. It's a first world problem. Pero 'di ba, hindi siya problema ni Mang Kanor na walang ihahain bukas na pagkain o bigas para sa mga anak niya, ganon. We don't have the same problem, pero may mga problema tayo. Kaya siguro clear skin ang mga mayayaman dahil yun, pwede nagpa-doktor kung if we're not going to reach deeply into it or pwedeng yun. Magkaiba talaga yung weight ng problem. Next question is, anong mga preparations ang ginagawa nyo in case magtuloy-tuloy itong crisis? Wag naman sana pero nakakakaba rin talaga yung mga nangyayari. All price hike tas sunod dyan ibang goods na. Paano kayo naghahanda at maghahanda? Actually ano to parang papasok din yung, ayun, actually dito talaga, parang dito yata din pinasok ni Miss Mel Chanco yung sinabi niya sa 24 oras na iba-iba tayo ng, no, iba-iba tayo ng estado ng, iba-iba tayo ng estado ng life, but pare-pares lang tayo naapektuhan. Like, magtataas yung presyo ng gasolina, iisa lang din naman tayo lahat na gumagamit ng gasolina. Mapamayaman ka o mapamahirap ka, lalo yung mga mayayaman na maraming sasakyan. And may nabasa ako na we're using we're using, anong tawag doon? Ate, kalimutan ko. Pero, ayan, fossil fuel to energize like our electricity and all. So, talagang magmamahal din daw yung kuryente. I think here right now sa Baguio, nag-announce na si Benheco, hello, shout out sa iyo, na magtataas na sila ng kuryente the next preceding months. So, yun, ano siya preparations, siguro as of the moment, parang, sabi nga nila parang, ano daw to, parang second pandemic, but the thing is, malaya tayong lumabas and all, but the thing is, yung mga presyo ng bilihin, hindi siya friendly when it comes to our pocket. Kasi, dami ko nga nakikitang mga tweets and all na
tumataas lahat ng ano natin, ng cost of living natin, pero hindi tumataas yung sahod, be. So, ano na, 'di ba? Like, there's this someone na nagpo-push yata na mapantay-pantay yung sahod ng mga mamamayang Pilipino, which I hope in the future, kung hindi man madatnan ng generation, kung sino mang henerasyon yan, sana maging pantay-pantay na lang yung sahod because hindi naman porket sa probinsyang to is 505 mura na yung bilihin. Sa probinsyang to 570 is mahal yung bilihin. I think it's not, it's just the same. Pumili ka ng pancit canton, 14 pesos siya sa Pampanga, 14 pesos din siya sa Baguio. So, I don't see the point na meron tayong mga provincial rate. And I hope sana, maging pantay-pantay na yung sahod. And tumaas siya, te. Sa preparation na sinasabi niya, hindi ko masagot kung anong preparation ba yung kailangan nating paghandaan. Kasi I'm no expert. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mag-hoard ng gas kasi yun nga yung parang commodity rather, right now na. Sobrang mahal. Like, ang taas. Like, 85 pesos sa diesel. Yung iba, umaabot na ng 100. Di ba? Like, sobrang mahal. Talagang mapapalakad ka na lang. Actually, right now, dito din sa Baguio, walang masyadong turistang pumupunta. I'm recording this ng Thursday. Like, Thursday ngayon eh. Before, umaga pa lang, sobrang haba na ng pila dito sa harap ng office namin ng mga paakyat ng Baguio. But right now, talagang wali. Sobrang tahimik, walang umaakyat, ganon. Because I think they're saving up dun sa gas. And sa sobrang mahal ng gas talaga. Talagang malilesen talaga lahat ng turista na pumupunta dito sa Baguio. Which is sad kasi hindi lang naman yung hotels dito or yung the industry ng hospitality yung na aapektuhan. Kami rin, syempre, we supply eh. So, magkakaroon at mararamdaman mo. Okay, yung next question, I don't know if I should answer. Pero, bakit yung mga ibang hindi okay ang ugali? Sila pa ang mahilig sa religious quotes. Hi, pansin ko lang, yung ibang mga nakilala kong questionable ang personalities. Like scammer, cheater, social climber, pathological liar, violent, vindictive, etc. ay madami sa kanila na may pa-quote palagi from the Bible. Parang nakakapagtaka kung ganito ka. Please explain why. I really want to understand. Actually, hindi ko alam. Social climber ako, wala naman akong masyadong alam na verse. Ang alam ko lang John 3:16. Pero, to answer the question seriously though, wow, sakap na lang yung seriously. Parang, for me kasi, alam mo, danas ko to eh. You know, I would not say kung anong point ng life ko. Pero, actually maraming, alam mo yon point blank, masama yung ugali. Pero, alam mo yon sila pa yung ganyan. Yung, alam mo yon yung parang, madaming alam when it comes to God, when it comes to the Bible. There's nothing wrong about that kasi kudos to him or her. Siguro, I think, para maintindihan mo ganito na lang, as simple as that. Siguro para balance, na may kasamaan ng ugali, pero at the same time, nagsisimba every Sunday, ganyan, or what, or nagbabasa ng Bible and all, ganyan. Para balance. Like, balance siguro sa kanila yung life. Pero I think that lang eh. Pero, sabi nga nila, diba, if yung life mo walang challenges, katulad ng mga ganitong klase ng tao, walang challenge yung buhay. Kumbaga, diba, parang, kung walang kontrabida yung buhay, hindi siya masaya, te. Kasi, paano magiging exciting? At paano ka magta-thrive na ungusan yung mga, ungusan yung mga, walang iyan kung walang challenge sa buhay. Kaya nga siguro pinadala sila ni Lucifer. Gunner. Bakit parang mas madali ang magbigay ng payo sa iba kaysa i-apply sa sariling buhay? Talino ba o ego lang? Maraming marunong magsabi ng tama pero pag sariling buhay, iba ang pressure at practice.
Seryosong tanong daw. Ako, I think, ano to parang mas madali kasing, alam mo yon. At sabi nga nila, di ba, it's, parang, it's easier said than done. Pero ano kasi parang, ako as someone na mahilig magpayo, di ba, as someone na mahilig magsabi ng kung ano yung nararamdaman niya towards doon sa thoughts or doon sa nararanasan ng, let's say, ng friend. Syempre minsan 'di ba, may mga thoughts tayo or we're there para yung logic na hindi makita ng friend mo is mapakinggan niya. For me yun yung yun yung ah isang bagay kung bakit marunong magpayo yung mga ibang tao. Because nandun tayo para i-flip yung nararamdaman nung tao na nagtanong sa'yo kung anong maipapayo mo. Then when it comes to our lives, parang kailangan din natin ng someone na ganun. It's like a chain of melody. A chain of melody, Hindi, parang ano siya, parang ano ba yon? Parang, ano siya parang, hindi siya chain of melody. Hindi, parang ano, it's a domino effect, rather. Diba? Like, parang, in order for you para magpayo ka, or mapayuhan ka, is you need to, parang you need to say it. You need to fall on to that person or to that people or on that group of people in order for you to have someone na or magkaroon ka ng wake-up call when it comes dun sa hinihingan mo ng payo. Like, mapa-friendship man yan or mapa-family or kung ano man yung problema mo, kailangan ng someone. I think kaya hindi tayo marunong magpayo sa sarili natin because we don't see our problem outside the box. Someone is seeing it, kaya kailangan merong ibang tao na tumingin dun sa outside the facade na meron ka. Parang ano lang parang tayo lang, pag tayo nagpapayo, we see what solution we can say or what better advice we can say dun sa tao. Kasi we are seeing it from outside of their perspective. Kaya I think mas magaling tayong magbigay ng payo kaysa i-apply natin sa sarili natin. Kasi I think kahit hindi lang naman relationship ang two-way street. Kahit friendship man yan or family, kailangan it's give and take. Para para nakita niyang may problema ka, may sinabi siya, and then pag may gusto niya magpapayo sa'yo or gusto mo rin magpapayo o gusto niya gusto niyang magpapayo sa'yo, gusto niya ng advice or rather gusto niya ng advice mo or gusto mo ng advice niya, at least you help each other. For me, yun kasi yung thing kung bakit mas madaling magbigay tayo ng advice kesa i-apply natin sa sariling buhay natin. I think, kung dun sa question na talino ba or ego lang, I think it depends on the narrative, kung paano mo nakikita yung pinayo sa'yo o yung ipapayo mo. Clock it, ganon. Alam mo yung mga topic na to parang halo-halo, iba-iba yung laman. So, what do you do or should be doing instead of scrolling? Asking because medyo alarming na screen time ko sa TikTok and Reddit. And I feel like my brain has turned off. One of the things that I do para ma-lessen yung screen time ko, hindi ako nagmamalinis kasi like bongga rin naman ang screen time ko sa TikTok, sa YouTube, sa Netflix at saka sa Disney. Pero one of the things that I'm doing para hindi ko siya, para hindi maging ganun kahaba yung screen time ko when it comes sa phone. One is, lumalabas ako at nanonood ako ng sine. Yun. Ang pinaka-latest na napanood ko is yung The Loved One. Ako yung uri ng tao na extrovert ako, pero I can be introvert kapag gusto kong mapag-isa. Like, gusto ko lumabas, gusto kong manood ng sining mag-isa, I can do that. Gusto kong kumain mag-isa sa labas, I can do that. Yun, I think nasabi ko na rin dito yon sa Kep episode 1 yata.
Yun yung isa sa mga advantage ko eh. I can do things alone. Pwede akong manood ng sine mag-isa, pwede akong kumain sa labas mag-isa, pwede akong mag-window shopping mag-isa. I think that's one of my advantage as a person. Hindi ako nagre-rely sa ibang tao. Except pag, halimbawa, nagyaya yung friends, pag umuwi ako, every now and then. Kasi actually, kung hindi niyo nalalaman, ako ay parang OFW sa Taiwan. Ako ay nagwo-work sa Baguio. So, every Sunday lang talaga yung available ko. So, kung uuwi ako ng Saturday, then parang half day nun ng Sunday is I'll spend it with sa pamilya ko, ganyan. And then, half of it, kung magyaya ako sa mga friends ko, kung papayag sila na lumabas, or wala naman silang lakad, hindi sila preoccupied that day, yun, nagyayaya ako lumabas. So, yun yung mga one of the things. And, ayun nga, kaya nga may mga episode ng podcast na kasama ko yung iba kong friends kasi nayayaya ko sila. And, hindi ko sila, kapag, actually kasi minsan meron din akong panahon na hindi ko sinasabing umuwi ako sa Pampanga. Kasi, meron ding panahon na wala, tinatamad lang din ako lumabas. Mas parang gusto ko magpahinga, ganon. Ng Sunday, yung ganon. Parang, like, this one na upcoming Lent, uuwi lang ako sa Pampanga para magpahinga. But, after that, go back na naman sa work, yun. So, ganon lang siya. Parang ganon lang yung cycle ko as of the moment. Yun, I think yun, you could watch movies outside. Parang, yes, meron namang streaming, but the thing is kasi, for me, parang, try mo na sa labas naman magnood ng sine. Yan, yung hindi puro sa yung hindi puro sa Netflix. Ayun, try mong minsan lumabas para makita mo naman yung outside world. Kahit manood ka ng sine, kumain ka mag-isa sa labas, ganyan. Kasi for me, I think, though may streaming naman, Netflix, Disney, and a lot more, I think kasi masyado tayong nasanay na yung film darating siya sa Netflix, darating din siya sa Disney Plus. Kaya wala na tayong panahon na manood ng sine. Ganun. I think, parang, ang kagandahan lang kasi is may kasama kang ibang manood na hindi mo kilala. And also, isa pa, I think is, ayun, meet up with your friends, 'di ba? Like mag-catch up ka sa mga kaibigan mo, ano na nangyari sa kanila, ganun. Mag-podcast kayo. 'Yun lang. Wag nga lang yung ikaka-cancel ninyo, ha? Wag lang yung mga bawal sabihin. Siguro siguro I think alam mo actually kami pwede naman nang sabihin kasi it's a very very long time ago. Pero tignan natin if we choose not to or magkakaroon ng episode na talagang puro blip. Parang wala talagang mangyayari dun sa episode. Ano mga hinahanap nyo sa YouTube noong 2010? Kunwari, YouTube search box to noong 2010. Interesting. 2010 is a very, for me, dun nag-peak ang pagiging K-pop, ang pagiging K-pop enthusiast or connoisseur. Pero, dun kasi 2009, debut ng 21. Then, 2010 naman, syempre, yung 21 pa rin. But the thing is, dun na ako na-awaken. Dun kay Katy Perry. Ayun, hindi. Kasi, I think 2008 yata or 2007 yata Taylor Swift. So, yun, yung mga era na yun, Taylor Swift, Katy Perry, yun talaga yung parang pinaka-pivotal moment ko na, okay, pop music talaga yung gusto ko. Sa singer. Hindi naman, pero I think back then, Katy Perry released Teenage Dream na already. So, yun yung mga panahon na kailangan kong, sinasabay ko sa assignment ko yung panonood ng Katy Perry sa computer shop. Hihingi ako kay mama ko ng, kasi usually kasi noon, high school, may pinapaprint ka, may pinapa-research. Kasi hindi pa naman uso nun yung sarili yung wifi, sarili yung computer sa bahay. Nung nauso nun ang wifi, may cap pa siya mga like 10, parang meron lang siyang certain na gig na gagamitin nyo for the whole day.
And then after that, magre-reset siya ng 12 midnight. Doon siya magre-recharge ulit. Kaya, hindi, unlike ngayon na talagang unlimited na yung internet, before it was not. Like, talagang kailangan itipirin mo siya kasi pag nawalan siya ng mga 2 p.m., wala ka nang magagawa kasi magre-reset siya the next day na. And also, pag umuulan, walang internet eh. And at that time, hindi pa naman uso yung mga cellphone na may wifi. Like parang uso pa rin ng Nokia nun, pero umusbong na yung iPhone. Pero syempre at that time, 'di ba, magkano ba 'yun? Wala naman kaming pambili nun. So wala kaming phone na ganun. Meron kaming computer sa bahay na na malaki pa yung likuran ng computer. Then naka-iPhone ako noon, if I'm not mistaken, iPhone 3G. So since illegal lahat sa Apple noon, kailangan mong bumili ng kanta and wala ka naman pera dahil high school ka pa lang, nire-record ko yung mga kanta sa speaker. So, nire-record ko nun kay Charis Pempenko, yung Pyramid, tsaka yung mga Katy Perry nga na yan. Yung mga Teenage Dream, Wide Awake, mga ganyan. Naalala ko pa nun na yung iPhone 3G, wala siyang pang video, dinownloadan siya ng pang video dahil na jailbreak siya, 'di ba? Ang tanda ng term. Ayun, nung nauso yung kanta ni Katy Perry Wide Awake, yun be. Though 2012 na yata ito. Yun be, talagang todo-todo ang natin, ang pag-cover ng kanta ni Katy Perry noon. Pero yun, it was a very very uh, nostalgic moment. Ngayon na 2026 na and 2010 yun. Like, parang alam mo yun, ako ang pinaka nagustuhan ko lang sa generation ko is naabutan ko yung transition into like no internet at all, naglalaro ka sa labas, then MP3, and then pa-transition na biglang boom, nagkaroon ng internet but it has a limited access. Then nagkaroon ng shift na biglang kailangan may cellphone ka na, tapos nakita mo na unti-unti nagfe-fade na yung mga computer shop kasi uso na ang sariling laptop, sariling PC at home. Yun, ganon. So, ang saya lang for me kasi naranasan ko yung ganong transition. Hindi ako yung talagang fully na digitalized na and all. Pero masaya pa rin ako na naranasan kung nagko-computer shop ako, tas alas 10 na or alas 11 na ako umuwi kasi may project na gagawin, tas magbabayad ka. Yung open time, tas sasabihin, extend pa! Eh, wow! Charis sa'yo. Ito naman, magkano ang unang sweldo mo at anong taon? Okay, so, naalala ko pa nung 2006, 15K ang basic at may allowance pa. Nakalimutan ko na kung magkano yung allowance. For me, just to share, ang pinakaunang-unang job ko is as a working student kung saan ako nag-graduate, sa Holy Angel University. So, job siya kasi as a working student. Pero yung may iba kasi working student sila sa McDo, ganyan. Ako working student ako sa school, sa university mismo. Sahod? Hindi siya sahod actually. Yung parang one of the deals is ililibre nila yung tuition fee mo, magbabayad ka na lang ng miscellaneous. Tsaka yung mga subject na may laboratory. So, hindi naman ganun karami laboratory namin kasi ay mga communication student. Pero, ang saya niya kasi na destino ako sa high school library. High school library ako na destino. Sahod, wala siyang sahod, pero meron kaming 500 pesos a month na allowance na napupunta lang sa Starbucks Yun. So, 500 pesos siya noon a month. Ngayon daw sabi nila 1,000 na eh. Pero 500 pesos nung moment namin. That was 2017 if I'm not mistaken. So, pero parang yung first job naman outside that is naging DJ ako sa radyo sa local radio station na GV 99.1, Your Good Vibes, ganun siya. So, yun, after ng OJT namin, ng third year, inabsorb ako. Then, I served as a DJ ng 8 months. Yung schedule ko is kada Saturday. It's from 6 p.m. to 9 p.m. So,
ano siya, parang parang every radio station program. Nagpapatugtog, then ako na at that moment, may mga nagta-text din, nagpapayo ka, ganon. That time, opo, no, hindi po siya nakakabuhay ng pamilya. Part-time lang po kasi siya. Pero I think iba naman na ngayon. This was 2018. Ano yung sahod ko noon? 150. So, 50 per hour. 3 hours akong nagkakakatak sa radyo. Ang bayad ko ay 50 per hour. So, 150 per hour. Ano siya, I took it for the experience and alam ng mga kaibigan ko to and ng family ko na ang pangarap ko talaga ay mapakinggan sa radyo. So, yun ang nung inabsorb ako, sabi ko, I will take this opportunity. Kasi maganda rin siya sa resume because after that, nagiging conversation starter siya sa lahat ng in-applyan ko. Pero first formal job, di ba? Sabi, isa lang pero tatlo yung akin. Pero first formal job as a sales, hindi ako sales, marketing something Chuchu Bells, yung nag-handle ng mga social media accounts ng mga food eh. Pero ang sahod ko nun is 13,000. Na nade-delay. Oo, hate. Nade-delay na. Binabawasan pa kami sa Binabawasan pa kami sa sa pang PhilHealth, Pag-ibig, SSS, pero never. Walang nahulog, te. Walang nahulog sa Pag-ibig, PhilHealth, tsaka sa SSS namin. And sa bagal ng justice system dito sa Pilipinas, sa bagal ng dole, inireklamo mo pa ba? E di mag-move on ka na lang, on to the next, di ba? Okay, ano ang worst mistake na nagawa niyo sa work? Gumuho ba ang mundo o di naman pala ganun kalaki na issue? Okay. So, babalik tayo kung bakit ayoko yung justice system ng dole. I work as at that time, pandemic, te. And before, at that time, hindi pa naman ini-encourage yung self-testing. And parang wala ka pang mabibiling self-test. Kung may mabibili ka man, illegal siya, te. So, let's say na yung may-ari ng company na to ay, Korean. Korean naman talaga. Bakit, let's say? Yan, Korean naman talaga yung may-ari ng company. But the thing is, gusto nila, may nag-positive sa COVID. And sa gusto nilang makatipid, bumili sila ng mga sariling testing kits nila sa I don't know where. Pero bumili sila, nakabili sila. And gusto nila i-test kami. A lot of employees, ayaw nila. Like, ayaw nilang magpa-test because it's, yung mga magte-test sa'yo, yun yung nag-positive. Yun yung nag-positive ng COVID, Yun yung magte-test. Tapos wala silang guantes, wala man lang So, yun, pinalayas kami ng mga Koreano. Hindi daw kami pwedeng bumalik hanggat wala kaming COVID test na negative kami. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa City Hall ng Angeles. Pero mali. Kasi yung palang company namin, yung company attorney nila, is anak ng mayor. So, may nangyari ba? Walang nangyayari. So, natabunan, wala na, kinalimutan. Nagpunta kami sa dole, nagreklamo kami, nag-file kami ng complaint ng illegal dismissal. Pero, bumalik ako dun sa company. Pinabalik nila ako because yung atang marketing manager namin na Koreana pala. Bet naman niya ako. And okay naman din yung trabaho ko and all around ako doon. Nakakatawa kasi parang after 2 months or 1 month, nagtatrabaho na ako ulit sa kanila. Doon pa lang dumarating yung letter ng dole. So, paano? Yun tayo dyan. Ngayon pa lang dumarating ng letter ng dole. So, ang nangyari, pinasulat lang nila ako na okay na lahat, na resolved na and all. Pero nakakatawa kasi andun ka na, doon pa lang dumarating yung letter ng dole. Like, talagang sobrang tagal. Kaya yon, I think hindi naman ako yung worst mistake na ginawa ko. Ang worst mistake lang na ginawa ko siguro, bumalik pa ako. Pero the thing is, ang worst mistake nila is yun. So, yun, wala naman kami nagawa because yun nga. Kakampi nila yung anak ni Mayor. Ano yung mga bagay na akala mo mahalaga dati pero ngayon wala ka nang pake? Curious lang ako kung ano yung mga bagay na dati sobrang big deal sa inyo pero ngayon parang meh na lang. One thing is dati, like
kapag lalabas ako and all, iniisip ko na na parang sasabihin yung ganito, sasabihin yung ganyan about sa akin. Pero isa sa bagay na na-realize ko is, bakit ko iintindihin yung sasabihin ng iba kung kung hindi naman magmamatter siya at the end of the day. Sabihin man nila na ganito ka, sabihin man nila hindi maganda yung ganito mo, sabihin man nila na bakit ganyan yung suot mo, sabihin man nila na ganyan yung itsura mo. Dati it matters to me eh. Pero right now, hindi naman sa parang hindi na nagmamatter, pero hindi na big deal. Hindi na siya big deal sa sarili ko na ano ba, kung ano sabihin mo, 'di ba, pangit ka rin. 'Di ba? Parang, tsaka ano din naman parang at the end of the day kasi kung maniniwala tayo dun sa sasabihin ng tao sa atin, tayo rin naman yung ma-hold back kung ano talaga yung full potential and yung full capacity natin when it comes dun sa mga hindi problema dun sa mga kaya nating bagay na gawin. And second naman, dun sa sa mga taong sa mga taong kaya nating bagay na gawin. And second naman, dun sa sa mga taong sa mga taong may sinasabi pala behind your back na hindi ka aware na meron palang ganong scenario sa ano mo, sa mapa-work, mga friends mo, or mapa colleagues mo, ganyan. Colleagues ka work, parang isa lang naman siya hindi pero colleagues or ka-work or kung ano man gusto mong branding diyan. Kasi at the end of the day, ang iniisip ko, may masasabi sa iyo. And there are two sides of the story. Depende na lang kasi yan kung saan siya maniniwala or kung ano yung paniniwalaan nung pagsasabihan ng sinabi mo behind your back. Kasi yun nga, there are two sides of the story. Kung anong paniniwalaan, di dun siya maniwala kasi parang we have the free will naman na maniwala dun sa mga bagay na sasabihin sa atin. Pero laging tatandaan mo lang na meron at merong another side of the story. Kasi 'di ba hindi naman naluluto yung pancake na sa kasalang mo, tinanggal mo na siya, di hindi luto yung taas, 'di ba? So there's two sides of the story. Yun, parang isa lang yun sa mga isa lang din yung sa bagay na parang wala nang big deal sa akin. Nung mga bata-bata pa ako, college, ganyan, papatusin kita talagang makikipaglaban ako. Pero as of this moment, na parang, hindi lang naman yun yung iintindihin ko, hindi lang naman ikaw yung problema ko sa buhay. Like, hindi ka naman MAC lipstick, hindi ka naman MAC lip glass para problemahin ko, 'di ba? Parang nasa edad na tayo where negativity should not grow and foster. Hindi, charis. Parang, my point, like, yun yan, where negativity should not grow and foster. For me kasi, I'm in the age na, like, parang ang tanda ko na parang, hindi, 27. Magte-27 na ako sa June. So, hindi, di ba yun yung parang, sinasabi nga dun sa kanta ni Katy Perry na, was 27 surviving my return to Saturn. Kasi parang yun yung sinasabi nila na your life parang magkakaroon ng pivotal change when you become 27. Parang yung sinasabi, iba daw yun pag 27 ka na meron ka mga big decisions in life na gagawin. Ganon. For me, hindi na ako nagpapagapi sa mga negative na things na, alam mo yun, na at the end of the day, hearsay. Kung alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga bagay na sinasabi about you or behind your back, bakit kailangan mong pumatol? 'Di ba? Like, yes, not all that, tsaka alam mo, for me, isa sa bagay na natutunan ko, right now, na actually na kinakatuwa at kinasasaya ko, merong mga tao na behind your back, ipagtatanggol ka nila. And naranasan ko yon. Merong something, hindi ko na sasabihin kung ano, pero merong someone na pinagtanggol ako behind my back. Ayun ang parang yun ang mantra ko as of the moment, na ipunin mo yung mga tao na kahit wala ka sa harapan nila or pinag-uusapan ka ng ibang tao, binabackstab ka na ng ibang tao, ipagtatanggol ka nila kahit na wala ka, kahit hindi ka nakaharap. Yun yung yun yung isang bagay na ikinatuwa ko na, may gagawa pala sa akin ng ganong bagay. Kasi, to be honest, hindi ko, at that moment,
parang siguro immaturity rin. Hindi ko alam na may ganun pala, na dapat pala may ganun, na kailangan mo palang ipagtanggol na lalo na kung kaibigan mo at alam mo talaga yung totoong nangyari. Kailangan, hindi naman all the time, but sometimes you need to step up dun sa mga taong may nasasabi sa kanila na mali yung connotation dun sa kaibigan mo, 'di ba? And to that someone na pinagtanggol ako behind my back, kasi don't you worry, you got my back kung sakaling may makita or may marinig akong sinasabi about you. Ipagtatanggol kita because I know kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo and kung ano yung mga bagay na ginawa mo talaga at hindi mo ginawa. Yeah. So, yun, I think that's the last question. Yes. Nakailan tayo, nakawalo yata tayong question, ate ko. Ayun, sana nag-enjoy kayo kahit mag-isa lang ako. Because this concept talaga, actually, matagal ko na siyang gustong gawin. Na ako lang mag-isa muna as of the moment. Kasi nga, hindi naman not all the time nakakauwi ako, be. Mahal na pamasahit eh. Nasa ano yata, dati 406 lang, ngayon 470 na. What's up, Solid North? Yun, so, meron, mapapadalas yung mga Kep, the solo sesh. So, pero meron, abangan nyo kasi may ibang gustong mag-guest. So, yan, naka-line up sila. So, natin yan, ipupush natin yan maybe next week. 'Di ba? Pero, meron tayong ganito pa rin talagang moment dito sa Kep or ang Kinemi Etches podcast na Kep, the solo sesh, ganun. So, pero yon, salamat kung nakarating ka sa dulo na portion ng video na to or ng podcast na to. And, mag-subscribe lang kayo. Subscribe na kayo dito sa channel natin, dito sa YouTube. Or, i-follow nyo kami sa Spotify. Yung Apple Music, hindi ko pa maharap. Pero, sa Spotify na kami as of the moment. So, nasa sa inyo na yon kung saan nyo gustong makinig. Kung gusto nyo makita ang mukha ko, at mga reaction ko sa mukha habang tayo, parang video call lang dito sa YouTube, pwede naman. Pero kung gusto nyo, pakinggan nyo ako sa Spotify at may mga topic kayo na gusto nyong i-deal or pag-usapan, dito sa Kep the Solo Sesh, i-comment nyo or i-email nyo. Andiyan lang yung email. Yun. Thank you so much. Love it. Yeah. So, this has been the Kep the Solo Sesh. So, babu. Sorry you got caught. Tumutugtog si Rihanna, te.